Ang Rusong kapatagan noon Hulyo 1900, naraan 43 isang tanawin ng walang katapusang luntian at ginto, ang mga gumugulong na bukirin ay umaabot hanggang sa abot tanaw sa ilalim ng mataas at walang awang araw ng tag-init. Sa kabila ng payapang tanawin, matinding tensyon ang nararamdaman sa paligid. Ang mga trinsera ay nadiwan ng pilat sa lupa, ang mga kanyon ay nakapwesto na, at ang mga hanay ng tangke ay umuugong habang dumadaan sa mga daang lupa. Bawat galaw ay eksakto, bawat unit ay handa, para sa sandaling ang katahimikan ay biglang mapalitan ng kaguluhan. Ito ang curse, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga tao at makina na nakita ng Eastern Front, at alam ng magkabilang panig na magiging mapagpasya ang mga susunod na araw. Sa Hilaga, tinitipon ng mga puwersang Aleman ang kanilang mga pangunang panglusob sa ilalim ng utos ni Hitler. Mga Panther, Tiger at Ferdinand, bawat isa ay mga mekanisadong kutang nag-uumapaw sa lakas ng putok. Umiikot sa himpapawid ang mga piloto ng Luftwaffe, handang umatake sa posisyon ng Soviet at pahinain ang depensa bago ang pag-abante ng mga nakabaluting unit. Bawat komandante, mula kay Model sa Hilaga hanggang kay Hut sa Timog, ay naunawaan ang bigat ng laban. Pagkatapos ng sakuna sa Stalingrad, ang tagumpay dito ay maaring magbalik ng inisyatiba sa Wehrmacht na posibleng itulak paatras ang Red Army at baguhin ang balanse sa Eastern Front. Sa kabilang panig, ang mga Soviet ay kasing alerto rin. Abala ang mga intelihensya sa mga ulat ng paghahanda ng mga Aleman, kaya nabigyan ng Red Army ng bihirang pagkakataong maunahan ang pag-atake. Si Marshal Zhukov at ang kanyang mga general ay gagawing isang kuta ang Kursk Salient. Kumikinang sa araw ang mga T-34 at KV-1 habang nagsasanay ang mga tripulante, ang kanilang mga muka ay puno ng determinasyon. Sa katahimikang ito, parang pati ang steppe ay nagpipigil ng hininga. Mga 3 milyong sundalo, libu-libong tangke at daan-daang eroplano ang nakahanda sa magkabilang panig. Bawat desisyon, bawat sandali at bawat pagkakamali ay lalaking parang alon sa buong kapatagan. Sa ika-5 ng Hulyo, ang gagundong ng artilleriya ang sisira sa katahimikan at magaganap ang isa sa pinakamalalaking sagupaan ng mga nakabaluting hukbo sa kasaysayan. Isang malaking labanan na huhubog sa kapalaran ng silangang harapan at mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng militar. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Matapos ang sakuna sa Stalingrad noong unang bahagi ng 1900 at 43 ng hina at naguluhan ng Wehrmacht. Ang pagsuko ng ika-6 na hukbo noong Pebrero ay hindi lang sumira sa lakas militar ng mga Aleman, pati rin sa kanilang moral. Sa silangang harapan, ang malaking pagkawala ng mga tauhan, kagamitan at momentum ay nagudyok sa pamunuan ng Aleman na suriin muli ang kanilang estratehiya. Ngunit kumbinsido si Hitler na kailangang mabawi ng Alemanya ang inisyatiba bago tag-init, kaya pinilit niya ang mga general na maghanap ng paraan upang muling mangibabaw. Sa mga timog na sektor, muling inayos ni Field Marshal Erich von Manstein ang mga natitirang unit ng wasak na mga pormasyon upang buuin muli ang Army Group South. Noong Pebrero hanggang Marso, inilunsad niya ang kontra-atakeng tinawag na ikatlong labanan sa Kharkov. Gamit ang ika-4 na Panzer Army ni General Hermann Hut at SS Panzer Corps ni Paul Hauser, sinalakay ni Manstein ang labis na umabanteng mga nangunggunang puwersa ng Soviet matapos ang kanilang paglusob mula sa Stalingrad. Sa mabilis at brutal na digmaang manyobra, pinalibutan, inikutan at winasak ng mga nakabaluting puwersang Aleman ang mga unit ng Soviet na nasa unahan na nagdulot ng matinding kaswalti. At muling nabawi ang lungsod ng Kharkov noong ika-14 ng Marso, 1943. Pagkatapos, sumulong pa Hilaga para muling mabawi ang Volgrad bago matapos ang buwan. Ang tagumpay na iyon, bagamat kahanga-hanga sa taktika, ay naglantad ng kahinaan.
Ang mga tagumpay na ito ay nagpalawak sa mga linya ng supply ng Aleman na natiling labis ang pagkakalat ng kanilang mga puwersa at ang pagkatunaw ng yelo sa Taksibol na kilala bilang Rasputitsa ay malapit ng gawing mahirap ang malakihang operasyon. Bukod dito, kahit nagdala ng kaunting ginhawa ang Kharkov at Belgorod, maliit lang ang epekto nito sa estratehikong sitwasyon. Ang kulang hukbo ay nakakabawi, nag-oorganisa muli at kaya pa ring magsimula ng mga bagong opensiba. Sa Berlin, pinag-isipan ni Hitler at mga tauhan niya ang kanilang mga opsyon. Nakamit ng Wehrmacht ang limitadong tagumpay sa Kharkov, ngunit patuloy na nanganganib bumagsak ang silangang prente. Kasabay nito, nagiging di pabor sa Alemanya ang mas malawak na takbo ng digmaan. Ang pagkatalo ng Axis sa Hilagang Aprika noong Mayo 1943 ay nag-alis ng mahalagang larangan ng digmaan. Malapit na ang paglapag ng alyado sa Italia at tumitindi na ang estratehikong pambubomba sa Reich. Si Hitler ay humaharap sa dumaraming kahilingan mula sa kanyang mga kaalyado, pangangailangang maibalik ang prestihyo ng Alemanya at isang agarang pangangailangang militar upang pigilan ang mga Sobyet na makakuha ng hindi na mababaling kalamangan. Ang matinding dagok sa silangan ay maaaring durugin ang lakas ng Sobyet sa isang bigwas, paikliin ang harapan at magpalaya ng mga dibisyong magagamit sa iba pang lugar. Ang Kork Salient, isang malaking umbok sa linya ng Sobyet sa pagitan ng Orel sa Hilaga at Belgorod sa Timog, ay tila nag-aalok ng ganong pagkakataon. Kung mapapalibutan ang lugar at masisira ang mga puwersang nasa loob, posibleng mabawi ng Alemanya ang kalayaan sa pagkilos at estratehikong inisyatiba. Sa ilalim ng codename na Unternehmen Citadel o Operasyon Citadel, inapruba ni Hitler ang isang dobleng opensibang pang-ipit. Mula sa Hilaga, ang ikasyam na hukbo ni General Colonel Walter Maudsley ng Army Group Center ay aabante patimog mula Orel. Mula sa Timo, ang Army Group South ni Field Marshal Erich von Manstein kasama ang ika-4 na Panzer Army ni General Hermann Huth at ang detachment ni General Werner Kemp ay aabante pahilaga mula Belgorod. Ang dalawang puwersa ay magtatagpo malapit sa Kursk, palilibutan at wawasakin ang mga puwersang Sobyet sa loob. Sa kanyang mga alaala, Lost Victories, inilad ni Manstein ang plano para sa opensiba. CP, ang Operation Citadel ay nilayon bilang isang matinding dagok, isang hampas ng martilyo na dudurog sa depensa ng Sobyet at magbabalik ng inisyatiba sa Wehrmacht. Wakas ng CP. Lampas sa lokal na tagumpay ang kanilang mga layunin. Para kay Hitler, ang Citadel ay hindi lang mapapaikli ng harapan, kundi magdudulot din ng malakas na psikolohikal at militar na dagok. Maaring mabukas pa nga ng daan para sa muling pagsulong patungong Moscow mula sa Timog Silangan sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga puwersa. Tulad ng binanggit ng historiador na si David Glant sa The Battle of Kursk, CP, ang Citadel ang huling pagkakataon ni Hitler na mabawi ang estratehikong inisyatiba sa silangan at mapigilan ang hindi maiiwasang pagkatalo. Wakas ng CP. Pero simula pa lang, may pagdududa na sa pamunuan ng Aleman. Nagbabala si Model na labis ng napinsala ang ikasyam na hukbo dahil sa labanan noong taglamig at kulang sa mabibigat na sandata. Ang pagdating ng mga bagong Panther at Tiger na tangke ay nahuhuli sa schedule at patuloy pa rin ang kakulangan sa tao at gasolina. Pinalala pa ng putik tuwing tagsibol ang problema kaya paulit-ulit na nadedelay ang mga plano. Orihinal na itinakda para sa unang bahagi ng Mayo tapos Hunyo at sa huli ay unang bahagi ng Hulyo. Dahil sa mga pagkaantala na ito, nagkaroon ng mahalagang oras ang Red Army para ihanda ang kanilang depensa at napilitan ang Wehrmacht na subukan ang kanilang malaking sugal sa mas hindi kanais-nais na mga kondisyon. Ang Operation Citadel ay hindi lang basta matapang na hakbang, kundi isang panganib na hinusgahan ni Hitler na kinakailangan upang baliktarin ang pagbagsat na nagsimula sa Stalingrad. Pagsapit ng unang bahagi ng 1,900 at 43 alang na nina Stalin at ng Stavka, ang mataas na command ng Russia na susubukan ni Hitler, maaga man o huli, na ibalik ang kapalaran ng mga Aleman sa silangan. Ang intelihensyang Sobyet, gamit ang iba't ibang pinagkukunan, kabilang na ang mga pangkat ng espya na nag-operate sa Switzerland at impormasyon na nakuha mula sa British Ultra Intercepts, nagsimulang buin ang mas malinaw na larawan kung saan maaaring tamaan ng susunod na pag-atake ng mga Aleman.
Bagamat nananatiling pinagtatalunan ang mga detalye tulad ng eksaktong oras, lakas at tiyak na direksyon ng pag-atake, lumitaw sa isipan ng mga Soviet na ang Kursk salient ang pinakamalamang na magiging sentro ng atensyon. Si Marshal Georgy Zhukov na naging mas impluwensya mula Stalingrad ay iginiit ang depensiba para mapahina at salagin ang paglusob ng mga Aleman. Tulad ng babala niya sa isang liham kay Stalin na may petsang 8 ng Abril 1943 at sinabing sa unang yugto ang kalaban na pinagsama-sama ang kanilang pinakamahusay na puwersa kabilang ang 13 hanggang 15 dibisyon ng tangke at may suporta ng maraming eroplano ay aatake sa Kursk gamit ang kanilang Kromskom-Orel na grupo mula sa Hilagang Silangan at ang kanilang Belgorod-Kharkov na grupo mula sa Timog Silangan. Sa tingin ko, hindi nararapat magsimula ng opensiba ang ating puwersa sa malapit na hinaharap upang pangunahan ang kalaban. Mas mabuti na hayaang mapagod ang kalaban sa pag-atake sa ating depensa at patumbahin ang kanyang mga tangke at pagkatapos ay magdala ng mga bagong reserba upang magsimula ng pangkalahatang opensiba na siyang tuluyang wawasak sa kanyang pangunahing puwersa. Wakas ng CP. Sa ilalim ng patnubay na ito, itinalaga ng mataas na pamunuan ng Soviet si Rokossovsky sa Central Front, ang hilagang bahagi ng Umbok, at si Vatutin naman sa Voronezh Front, ang timog na bahagi. Samantala, ang Steppe Front kasama si Ivan Konev ay inilagay bilang estratehikong reserba sa masilangang bahagi handang tumugon kapag naipuwesto na ng mga Aleman ang kanilang mga puwersa. Sa pagdaan ng Tagsibol, umabot sa halos industrial na antas ng depensibong paghahanda ng Soviet. Ang Central Front at Voronezh Front ay nagtayo ng 3 pangunahing depensibong linya bawat isa na hinati pa sa mga zona ng fortifikasyon. Sa likod ng mga ito, naghanda pa ng 3 karagdagang linya bilang mga posisyong pag-uurungan. Ang kabuang lalim ng 3 pangunahing linya ay halos 40 kilometro. Ang buong sistema ng 6 na linya sa magkabilang panig ng Kursk ay umabot ng 100 at 30 hanggang 150 kilometro ang lalim, na may mas marami pang depensa na hawak ng Steppe Front lampas pa ron, na nagbibigay ng kabuuang lalim ng depensa na umaabot sa halos 300 kilometro ayon sa ilang pangtataya. Napakalaki ng gawaing inhenyeriya. Ang mga Soviet combat engineer at napakaraming sibilyan, mga 300,000 manggagawa, pagsapit ng taginit ng 1,900 at 43 ay naghukay ng mga trintsera, gumawa ng mga kanal laban sa tangke, nagtayo ng mga barbed wire na harang at nagtago ng mga pugad para sa mga makinang baril. Dumami ang mga sonang may mina. Mahigit 500,000 anti-tank mine at humigit kumulang 440,000 anti-personnel mine ang inilagay sa buong salyente na ang pinakamakapal ay nasa unang linya ng depensa. Ang ilan sa mga sunang may mina na ito ay may densidad na humigit kumulang 1,500 anti-tank mine at humigit kumulang 1,700 anti-personnel mine kada kilometro. Bilang sanggunian, ibig sabihin nito na sa bawat 60 sentimetro o mga 2 talampakan ng paglalakad, halos siguradong tatapak ka sa isang mina. Itinayo ang matitibay na depensa sa paligid ng mga posibleng daanan ng pag-atake. Kadalasang may kasamang maraming anti-tank na baril, magagaan na armas, bunker at mortar ang bawat matibay na posisyon. Ginamit ang maraming nakabaong armored na sasakyan at self-propelled na kanyon para palakasin ang depensa. Nagpadala rin ang mga Soviet na mga mobile obstacle detachments, mga espesyalistang unit ng inhinyero, nang tungkulin ay maglagay ng mga mina at hadlang sa daraanan ng mga German na armored formations. Gumaganap sila bilang mga flexible na anti-tank na reserba sa antas ng division, corps at front. Nagtambak din ang Stavka ng Operational Reserve, handang gamitin sa kontra-kontra-atake. Kapag nawala na ang momentum ng opensiba ng Aleman, ang mga puwersang Soviet sa ilalim ni Rokossovsky, Vatutin at kalaunan si Konev ay makakapaglunsad ng mga operasyong ganting salakay. Nagpasya sina Stalin, Zhukov at ang pamunuan ng Soviet na hindi nila uunahan ng pagsalakay ng Aleman sa pamamagitan ng isang malawakang opensiba. Sa halip, hahayaan nilang dumating ang mga Aleman, ididirekta sila sa mga inihandang depensa, pahihinain sila at pagkatapos ay magsasagawa ng isang kontra-atake. Dahil dito, naging higit pa sa isang umbok ang Kursk. Para sa mga Soviet, hinuhubog nila ito bilang isang kuta, bilang isang bitag.
Kapag umatake ang mga Aleman noong Hulyo, maharap sila hindi lang sa pangangailangang basagin ang mga linya, kundi pati sa paglusot sa isang labirint na mga inihandang depensa, mga minahan, mga reserba at mga puwersang Ruso na nag-aabang handang lumaban sa tamang sandali. Sa umaga ng ika-5 ng Hulyo, 1,900 at 43 yumanig ang malalawak at patag na kapatagan ng umbok ng Kursk sa unang mga ugong ng Operation Citadel. Bago gumalaw ang mga tangke, nagpakawala muna ang mga Aleman ng mabagsik na pambobomba ng artilyeriya, binomba ang unahang posisyon ng mga Soviet ng 1.5 oras sa hilaga at 1 oras sa timog. Ang dagundong ng libu-libong granada ng artilyerya ay sinabayan agad ng ugong ng mga bomber ng Luftwaffe na umatake sa mga depensibong posisyon at mga paliparan ng Soviet, layuning pahinain ang depensa at makuha ang kontrol sa himpapawid. Sumunod, umabante ang pangunahing puwersa ng mga tangke. Sa gitna ng opensiba ng Aleman ay naroon ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang Tiger, Panther at Ferdinand na mga tangke. Ang Tiger 1 ay isang dambuhalang presensya. Ang makapal na baluti at 88 kanyon nito ay kayang sumira ng mga tangke ng Soviet mula malayo. Ang harapang baluti nito ay lampas 100 milimetro at tumitimbang na mahigit 50 tonelada, isang metal na kuta na ilan lang sa mga sandata ng Soviet ang makapipinsala rito ng harapan. Ang Panther, bagamat bago at hindi pa subok, ay pinagsama ang bilis, isang 75 mm high velocity na kanyon at pahilis na harapang balute na nagbigay dito ng mas mataas na proteksyon kaysa sa mga naunang Aleman na tangke. Huli at tiyak na hindi pa huhuli ay ang Ferdinand na kalaunan ay nakilala bilang elepante, isang tunay na dambuhala sa larangan ng labanan. May bigat na 65 tonelada at may dalang 88 mm kanyon, ang baluti nito ay halos 200 mm ang kapal sa ilang bahagi. Isang tama mula sa karamihan ng mga kanyon ng Soviet ay halos tumalbog lang. Ang kapalit nito ay mabigat at mabagal ang Ferdinand. Limitado ang galaw nito sa mga 30 km kada oras o halos 19 na milya kada oras at tulad ng lahat ng makina, madali rin itong masira o magkaaberya. Sa hilaga, sinimulan ng ika-9 na hukbo ni Colonel General Walter Maudsley ang paglusob patimog mula sa Orel. Nahadlangan agad ang mga tauhan ni Maudsley na mga minefield na nakalatag ng malalim, pinatibay na posisyon laban sa tangke at maayos na depensang linya ng mga Soviet. Kahit may suporta ng artilyerya at pambobomba, halos tumigil ang pansulong nila nang salakayin ng kontra-atake ng Soviet ang kanilang gilid. Ilang kilometro lang ang kanilang nausad at nahirapan agad ang mga tauhan ni Maudsley laban sa depensang inakalang mababasag nila agad. Sa timog, ang ika-4 na Panzer Army ni General Hermann Huth kasama ang ikalawang SS Panzer Corps ni Paul Hauser ay nakatagpo ng mas magandang lupain at bahagyang mas mahina ang mga posisyon ng Soviet. Dito, mas mabilis makakakilos ang mga Aleman at mas naipapakita ng mga mabibigat na tangke ang kanilang lakas ng putok. Kasama sa mga pormasyon sa timog ang mas maraming Tiger at Panther na mga tangke, pati na rin ang ilang Ferdinand. Ang kanilang tungkulin ay wasakin ang mga linya ng Soviet, pasukin ang kaloob-looban ng nakausling bahagi ng harapan at magmartsa patungo sa bayan ng Prokhorovka kung saan inaasahan ng mga Aleman na tagaplano ang isang mapagpasyang labanan. Ngunit kahit dito, hindi naging madali ang pagsulong. Ang mga depensa ng Soviet ay patong-patong at tusong inayos na may mga artilyerya na nakabaon sa mga tagong posisyon. Nakatago ang mga minahan sa ilalim ng lupa at nakaabang ang mga anti-tank na kanyon sa mga pinatibay na posisyon. Gayunpaman, kumpiyansa at determinado pa rin si Huth at kalaunan ay sinulat niya ang tungkol sa kanyang laban sa mga Rusong nakapwesto sa mga trinsera na sinabing ang kakayahang mabilis na mag-adapt sa nagbabagong sitwasyon ang esensya ng matagumpay na pamumuno. Wakas ng CP. Sa pagpapatuloy ng unang linggo ng opensiba, naramdaman ng mga unit ng Aleman sa parehong sektor ang bigat ng labanan. Nagkaaberya ang mga sasakyan, nabanat ng husto ang mga linya ng supply at bawat kilometro ay kailangang linisin sa mga mina, i-neutralize ang mga nakabaong kanyon ng Soviet at magpatuloy sa ilalim ng walang tigil na putukan.
Nagtagumpay ang mga puwersa sa timog na makapasok na mas malalim kaysa Hilaga, ngunit hindi pa nabubuo ang maniobrang pang-ipit para mapalibutan ang mga tagapagtanggol ng Sobyet. Maingat itinago ng pulang hukbo ang reserba sa di maabot na lugar, nagmasid at naghintay, handang sagupain ang pag-atake ng Aleman kapag nailantad at naging vulnerable ang kanilang mga pormasyong nakabalute. Sa kalagitnaan ng Hulyo, nakamit ng Aleman ang ilang lokal na tagumpay sa opensiba, ngunit hindi ito ang malawakang tagumpay na inaasahan ni Hitler. Halos tuluyang huminto ang pagsulong sa Hilaga at ang paglusob sa timog, bagaman mas malalim, ay humarap sa papalakas na paglaban. Ang mga mabibigat na tangke ng Wehrmacht, gaya ng Tigers, Panthers at Ferdinands, ay napatunayang nakakatakot at epektibo, ngunit maaari pa rin silang magape. Nakahanda na ang entablado para sa susunod na napakalaking labanan, ang dambuhalang sagupaan ng mga tangke sa Prokhorovka na susubok sa teknolohiya ng mga Aleman at tibay ng mga Sobyet sa tinatawag ng ilan na pinakamalaking labanan ng mga tangke sa digmaan. Naitakda na ang mga linya, handa na ang mga sundalo at hinihintay na ng mga kapatagan ng Kursk ang paparating na unos. Noong ika-12 ng Hulyo, 1943 ang malalawak na kapatagan malapit sa Prokhorovka ang naging entablado ng isa sa pinakamainit at pinagtatalunang labanan ng mga tangke sa kasaysayan. Pagsikat ng araw, makapal ang usok sa hangin at maririnig ang malalayong ugong ng artilyerya. Yumanig ang lupa sa bigat ng libu-libong mga tangke at mga nakabaluting sasakyan, bawat isa ay handang-handa para sa sagupaan na magtatakda sa labanan sa Kursk. Ang mga Aleman, pinamunuan ni General Hermann Hatt, ay naglaan ng kanilang piling puwersa para sa mahalagang labanan na ito. Ang ikalawang SS Panzer Corps na pinamumunuan ni General Paul Hauser ay sumulong ng may matinding lakas. Sentro ng atake nila ang makapangyarihang Tiger 1 tank, dambuhalang kayang sumira ng Soviet tanks kahit malayo. Mas magaan, mas mabilis at may pahelis na baluti ang mas bagong Pantoy tank, kaya nitong butasin ang depensa ng Soviet ng epektibo. At kasabay nilang umuusad ang mga Ferdinand assault gun na nagbibigay ng matinding lakas ng putok ngunit may limitadong galaw. Gayunpaman, handa ang mga Sobyet. Handang-handa ang ikalimang hukbong tangke ng gwardiya sa pamumuno ni General Pavel Rotmistrov para salubungin ang pag-atake ng mga Aleman. Kasama sa kanilang mga puwersa ang matitibay na T-34 medium tanks na kilala sa kanilang pahilis na balute at 76.2 mm na mga kanyon na kayang tapatan ng mga tangke ng Aleman kapag malapitan ang labanan. Ang mga KV-1 heavy tanks, bagamat mas mabagal at hindi kasing dami, ay nagbigay ng matinding depensa dahil sa kanilang makakapal na balute at malalakas na armas. Bukod pa rito, nagpakalat ang mga Persang Sobyet ng iba't ibang anti-tank na sandata, kabilang ang 45 mm at 76.2 mm na anti-tank guns na idinisenyo upang pigilan ang pagsulong ng mga nakabaluting sasakyan ng kalaban. Nagsimula ang labanan sa malalakas na putok habang sinubukan ng artilyera ng Aleman at mga bomber ng Luftwaffe na pahinain ang posisyon ng Sobyet. Sa kabila ng pagsisikap, matatag pa rin ang depensa ng mga Sobyet. Habang sumusulong ang mga tangke ng Aleman, hinarang sila ng mga handang posisyong anti-tank, mga minahan at nakahukay na impanterya na nagpabagal sa kanila at nagdulot ng malalaking pagkalugi. Lalong umigting ang laban at nauwi sa malapitan na bakbakan kung saan ang mga tangke ay nagmaniobra sa mausok na larangan at nagpaputok sa isa't isa sa napakalapit na distansya. Ang hangin ay mabigat sa matapang na amoy ng nasusunog na gasolina at sa nakabibinging ingay ng putukan. Ang lupa ay puno ng mga wasat na tangke, ang kanilang mga bangkay ay nagsisilbing malungkot na paalala ng matinding bangis ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nagkomento si General Huth sa mga hamong hinarap ng kanyang tropa. Sabi niya, nalampasan ng pamumuno ang likas nitong pagkahilig sa nakasanayan at ang kawalang magawa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Wakas ng pahayag. Binubigyang diin ng pagkilalang ito ang kakayaang umangkop sa di inaasahang paglaban at patuloy na pagbabago ng labanan. Kahit nauna ang pagsulong ng mga Aleman, nagsimulang makapinsala ang kontra-atake ng mga Sobyet.
Sinimula ng ika-5 Guards Tank Army ang sunod-sunod na atake, sinamantala ang kahinaan ng mga Aleman at nagdulot ng matinding pinsala. Nahihirapan ang mga puwersang Aleman na labis ng nakakalat at dumarami ang pagkalugi na mapanatili ang kanilang pagabante. Ang labanan sa Prokhorovka ay agad naging alamat, madalas inilalarawan sa mga sangguniang Soviet bilang pinakamalaking sagupaan ng mga tangke sa kasaysayan. Ayon sa mga ulat ng Soviet noong panahong yon, mahigit 1,200 tangke raw ang nagtagpo sa larangan sa isang napakalaking labanan, isang bilang na nagpalaki sa tingin ng sukat at kabayanihan ng paglaban ng Red Army. Malawakang ipinakalat ang mga numerong ito at ginamit sa propaganda ng digmaan na inilalarawan ang labanan bilang halos apokaliptikong sagupaan ng mga nakabaluting higante. Ngayon, binago na ng mga modernong historiador ang mga bilang na ito. Maingat na pagsusuri ng parehong tala ng Aleman at Soviet ay nagpapahiwatig na ang totoong bilang ng mga tangke na lumahok ay mas malapit sa 600 hanggang 800 sa magkabilang panig. Malaki pa rin ito pero mas mababa kaysa sa sinabi ng Soviet na salaysay. Sa mga salita ng historiador na si David Glantz at quote, ang labanan sa Prokhorovka ay hindi ang pinakamalaking labanan ng mga tangke sa isang araw sa kasaysayan. Hindi ito naging senyales ng pagbagsak ng puwersa ng panser ng Alemanya at hindi rin ito ang labanan na nagpasya sa kapalaran ng digmaan sa silangang harapan. Walang duda, ito ay isang napakahalagang labanan at para sa ika-5 Guards Tank Army ng Soviet, isa itong sakuna. Wakas ng CP. Ang pagsusuring ito ay naglalarawan ng alamat at katotohanan ng Prokhorovka. Hindi man nagtagumpay ang hukbong Aleman na makalusot dahil bumagal at nahinto ang pinser, ang ika-5 Guards Tank Army ng Soviet ang sumalo ng matinding labanan sa Prokhorovka. Dumanas ng napakabigat na pagkalugi ang mga Soviet sa tao at tangke at tinatayang daan-daang tangke ang nawasak o napinsala sa loob lamang ng isang araw. Sa estratehikong pananaw, nakatulong ang Prokhorovka sa kontraopensiba ng Soviet at pagkabigo ng Citadel. Ngunit sa taktikal na aspeto, nanatiling buo at matatag ang mga nakabaluting puwersang Aleman sa timog. Ang sumunod na magiting na kontra-atake ng mga Soviet ay may napakataas na kabayaran kahit ito ang simula ng estratehikong pagbabalikwas. Ang labanan sa Prokhorovka ay isa sa pinakamalupit at tanyag na labanan ng mga tangke noong ika-2 digmaang pandigdig dahil sa laki at tindi nito. Ang malapit ang labanan, kasabay ng paggamit ng ilan sa pinakamalalakas na tangke ng digmaan, ay lumika ng isang kamanghamanghang tagpuan ng labanan ng mga nakabaluting sasakyan na umakit sa imahinasyon ng mga historiador at mga tagahanga. Pagkatapos ng labanan, nagkalat sa larangan ng digmaan ang mga labi ng mahigit 500 tangke at assault gun, patunay sa matinding banggaan na naganap. Gayon din kaluba ang kapinsalaang Pantaw, kung saan libu-libong sundalo mula sa magkabilang panig ang napatay, nasugatan o nawala. Ang labanan sa Prokhorovka ay isang mahalagang punto ng pagbaliktad sa silangang larangan. Dahil nabigo ang mga Aleman na makamit ang isang mapagpasyang paglusot, napilitan silang umatras. Matapos mapaglabanan ng mga Sobyet ang matinding pag-atake, nakuha nila ang inisyatiba at sinimulan ang kontraopensiba, itinaboy ang mga Aleman at nabawi ang nawalang teritoryo. Pagkatapos ng pagtigil ng Operation Citadel, mabilis na lumipat ang mga Sobyet mula sa depensa patungo sa opensiba. Pagsapit na kalagitnaan ng Hulyo, 1,943 maingat nang nailagay ng Red Army ang kanilang mga reserba at 2 malalaking kontraopensiba ang inilunsad. Operation Kutuzov laban sa umbok ng Orel sa Hilaga at Operation Polkovodets-Rumyantsev sa Timog patungo sa Belgorod at Kharkov. Ang Operation Kutuzov na nagsimula noong ika-12 ng Hulyo ay kinabibilangan ng mahigit 1.3 milyong tropang Sobyet, suportado ng libu-libong kanyon at daan-daang tangke. Pinanggunahan ni Marshal Georgy Zhukov at General Nikolai Vatutin ang opensiba na may 2 layunin, palibutan ang ika-2 Panzer Army ng Aleman at samantalahin ang huminang hilagang sektor ng Aleman. Matapos ang kabiguan ng opensibang Citadel,
Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, malalim nang nakapasok ang mga Soviet sa posisyon ng Aleman, napalibutan ng ilang grupo at napaatras ang mga Aleman mula Orel noong Agosto 18. Kasabay nito, inilunsad ang Operasyon Polkovodets-Rumyantsev noong ika-3 ng Agosto sa timog na sektor na layuning palayain ang Kharkov at alisin ang presensya na Belgorod. Kasama sa opensibang ito ang unang at ikalimang Guards, tank armies at maraming dibisyong impanterya. Ginamit ng mga Soviet ang mga taktikang pinagsasabay ang impanterya, artilyerya, armor at suporta sa impapawid para samantalahin ang mga puwang mula sa sobrang paglawak ng depensa ng Aleman. Noong Agosto 23, napalaya ng tropang Soviet ang Kharkov. Huling beses itong nagpalit ng kamay sa digmaan na nagpapakita ng lalong husay ng Red Army sa operasyon. Nahadlangan ang tugon ng mga Aleman sa mga kontraopensibang ito dahil sa kakulangan ng tauhan, nauubos na armor at labis na inat na linya ng supply. Si Hitler na mapagtanto niyang nabigo ang Operation Citadel na makamit ang mga layunin nito at hindi kayang magtagal ng hukbong Aleman sa matagalang labanan ay opisyal na ipinahinto ang Citadel noong ika-13 ng Hulyo, 1943. Sinubukan ng mga commander ng Aleman, kabilang sina Manstein at Huth, na patatagin ang harapan pero limitado ang kanilang opsyon. Ang mga unit na nakaligtas sa timog na atake ay napilitang pumuesto sa mga depensibong posisyon, kadalasan sa minadaling trinsera at likod ng nasirang kuta. Malaki ang casualty at nawalang kagamitan sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat ng mga Soviet, humigit kumulang 430,000 ang naging casualty sa Operasyon Kutuzov pa lang, kabilang na ang mahigit 100 at 12,000 na napatay. Ang pinsalang tinamo ng mga Aleman sa Citadel ay umabot sa humigit kumulang 200,000 tao kasama ang 700 tangke at 1,000 eroplano na nasira o nawasak. Bahagya lamang na ipapakita ng mga bilang na ito ang kapalit sa tao at materyal ng kampanya. Piniis ng mga sundalo ang matinding labanan, kaya naging hindi epektibo ang buong unit sa loob ng ilang linggo. Sa estratehikong pananaw, ang pagtatapos ng Citadel ay nagmarka ng permanenteng pagbabago sa silangang harapan. Ang Alemanya, matapos mawalan ng inisyatiba at dumanas ng mga pagkawalang hindi na mababawi, ay napilitang manatili sa depensiba sa nalalabing bahagi ng taong 1,943. Ang Unyong Soviet sa kabilang banda ay naipakita ang bisa ng malalalim na reserba, patong-patong na depensa at koordinasyon ng operasyon sa pagitan ng maraming harapan. Ang tagumpay ng Kutuzov at Polkovodets-Rumyantsev ay nagbigay daan sa pulang hukbo na maagaw ang inisyatiba, pinilit ang Wehrmacht na umatras at naglatag ng daan para sa kanilang sunod-sunod na opensiba. Ito ang nagtulak sa mga puwersang Aleman na unti-unting umatras pa kanluran na sa huli ay nag-ambag sa pagbagsak ng Berlin noong 1945. Ayon kay historiador David Glantz, kahit nakaiwas ang mga Aleman sa malaking pagkatalo sa Prokhorovka, ang kabiguan ng Citadel at kontraopensiba ng Soviet ay tuluyang nagpatigil sa pag-asa nilang mabawi ang estratehikong inisyatiba sa silangang harapan. Ang labanan sa Kursk ay nag-iwan ng matagalang epekto sa ikalawang digmaang pandigdig at kasaysayan ng digmaang nakabalute. Sa unang pagkakataon, hindi lamang nasalo ng pulang hukbo ang isang malaking opensiba ng mga Aleman, kundi maayos din itong nakalipat sa isang tuloy-tuloy at malawakang kontra-opensiba. Ipinakita ng tagumpay ng Operasyon Kutuzov at Polkovodets-Rumyantsev na ang Unyong Soviet ay hindi na lamang nakikipaglaban para mabuhay. Kaya na nitong magplano at magsagawa ng magkakaugnay na operasyon sa maraming harapan na may malalalim na reserba na handang samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ang pagunlad ng kasanayan ng pulang hukbo sa pinagsamang taktika ng iba't ibang sangay ng militar, impiantriya, armor, artilyera at suporta sa impapawid ay naging huwaran para sa mga sumunod na kampanyang magtutulak sa mga puwersang Aleman pakanluran. Para sa Wehrmacht, ang Kursk ay isang psikolohikal at pisikal na dagok. Ang kabiguan ng Operation Citadel ay nagwasak sa imahe ng hindi matatalong Aleman na namayani mula pa noong mga unang araw ng digmaan.
Ang pagpupumilit ni Hitler sa mapagpasyang pagbutas sa depensa ay nagdulot sa mga Aleman ng di mapapalitang pagkalugi sa tauhan, mga tangke at eroplano, kaya lagi silang nagtatanggol sa silangan. Hindi na kayang itakda ng pinakakinatatakutan nilang mga pormasyong panser ang takbo ng labanan. Ipinapansin ni David Glantz na pinakita ng kampanya ang mga limitasyon ng operasyonal na pagpaplano ng mga Aleman at ang katatagan ng makinang pandigma ng Sobyet na natutong sumalo, magtiis at sa huli ay labanan ang pinakamadalakas na atake ng Wehrmacht. Ang Kursk ay naging simbolo ng industrialisadong digmaan at ang naging punto ng pagbabago sa Eastern Front. Ito ay naalala hindi lamang dahil sa tinatawag na pinakamalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan, kundi pati na rin sa masusing paghahanda, intelihensya at laki ng pangsisikap ng magkabilang panig. Ngayon, ito ay nagsisilbing patunay sa matinding hamon ng bigmaan. Mula sa mabilisang pag-atake at mabilis na galaw, hanggang sa matagalang magkakaugnay na operasyon, ang pinagsamang lakas tao, kagamitan at pagpaplano sa hindi pa nararanasang antas. Sa kasaysayan ng militar, ang Kursk ay hindi lang isang labanan. Ito ang sandaling nagbago ang takbo ng digmaan at nagsimula ang tuloy-tuloy na pagsulong ng Pulang Hukbo patungong Berlin hanggang sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandigdig.